sinasabing 13 billion shabu na nakuha sa isang van na ang size ay hindi pwedeng magkasya ang 2 toneladang kargada ng shabu pero napagkasya. Bakit kaya? Tingnan natin muna ito, ang isang pahayag mula kay Pangulong Marcos Jr. Before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasagot at sasabihin namin wag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Good morning po. Alam mo, sa training sa militar at saka sa police, walang training para makakaharap sa press. Kahit umarap sa bala, kaya namin, pero umarap sa press. So, magandang umaga po sa ating lahat sa ating mahal na Pangulo, Sir, sa lahat po narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong ganitong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po. Na-interceptin nyo sa So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bayan na Latagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, kagaya po na nangyari dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta. Nasabat po namin yung ganitong kalaking halaga po ng shabu po. Okay. Mga kababayan, bago po tayo magbigay ng mga masusing komentaryo, ganito po muna mga facts na nakuha natin on news releases. Number 1, ang kinargahan na van ay Photon na ang kanyang weight ay nasa 4,400 pounds. No? Mga nasa 2,000, ang total weight niya nasa 2,000 mahigit kilograms. Ang nakuwang shabu ay halos kabigat lang ng van na ito. So kung totoo yun na nakakarga sa van na yon, ang almost 2,150 kilograms ng sinasabing shabu, hindi makakagalaw ng 2 pulgada ang van. So paano siya nakapag-travel na ang karga niya ay halos kasing bigat ng katawan at bigat ng buong sasakyan? That is very, very simple logic of analysis. Paano nagkaroon ng kargada na 2,000, 2 tonelada mahigit ang van, hindi magkakasya ang laman, hindi kakayanin ng bigat ng van at ng kanyang capacity ang bigat ng kargada, at tapos nagpatawag tayo ng press conference sa isang lugar na wala na sa loob ng van ang mga ito. That's very dangerous. Bakit? Pwede po itong madismiss ang kaso at ang driver na ito na ginamit na props ay technically may absuelto sa kaso at hindi matutuntun saan nanggaling ang droga sapagkat malinaw po na may violation. Hindi kami mga abogado pero kami natututo sa pag-analisa ng kalagayan, chain of custody of evidence. Dapat ipinakita na ang mga sabong ito ay totoong nasa loob ng van. Correct. At dapat inobserve in transparent and public. Total, nagpa-press con na kayo, pinatawag ang media. Nandun din ang PIDEA, nandun yung mga local officials at makikita na talagang nandyan ang shabu sa loob ng van. Kasi nga, paano magkakasya ang ganoon kadami, 2 tonelada at kasing bigat siya o mas mabigat pa sa van, paano kikilos ang van na yon kung ang kargada na sinasabi nyo ay doon nakuha, subalit na mag-press conference ay nasa harap na ng mga tao, ng media, pero wala na sa loob ng van. So, questionable. Ma'am, pwede talaga madismiss itong kaso na ito at ang taong ito ay parang pinalabas na props lang. Number 2, nagpa-press conference kayo at hindi pa natatapos pa lang operation, nandun na ang presidente, ipinakita na ang driver, di nakatakas ng may-ari ng droga.
Kasi nagpa-press conference na kayo. Kalukuhan po ito. Huwag niyo pong maliitin ang taong bayan sa kanyang kaalaman. Number 3 na punto. Halos hindi alam ng pulis kung anong sasabihin niya. If he was the one leading that actual checkpoint operations on the ground, hindi mo nakikita na excited siya, hindi mo nakikita na firm ang kanyang pagpapahayag at parang sinasabihan siya, o uneasy siya, sinasabihan pa siya ng Pangulo ng Bansa, kaya mo yan. Ano ito? Kabi-briefing lang, binigyan siya ng script at dahil hindi niya alam kung anong gagawin, natutuliro ang pulis. Bakit hindi ang umarap dyan si General Marbil o ang Regional Director, si Abalos? Bakit yung kapitan ang humarap dyan? Ganon kalaki pala, the biggest in history. Bakit po natin ito kinu-question? Sapagkat obviously, nandun po ang mga elemento ng isang pandaraya, isang pangluloko, at ginamit pa ang itong operations na ito para pagtakpan ang totoong kapalpakan ng gobyernong ito sa drug war niya at upang ipakita, kita niyo yung kanyang statement, sabi niya, now we can declare na hindi kailangang may pumutok na baril, may balang gagamitin at may mamamatay sa isang tama at isang mapayapa na pamamaraan ng drug campaign or drug war. Obviously, gusto niyang patamaan dito si Rodrigo Duterte at ipahiya at bigyan ng isang pag-atake sa isang moro-moro na presentation na kaya palang gawin ang hindi marahas, hindi pumapatay, hindi madugo na uri ng pamamalakad sa drug war campaign at samantalang napakalaki pala ng mga nakukuha na mga volume of drugs. Sabi niya, Ma'am Lorraine, your take on this? Nakakasulasok po na iniinsulto ang mamamayang Pilipino at buong mamamayan, buong bansa sa ganitong gimmick at palabas. Walang naniniwala sa ganitong gimmick, Ma'am Lorraine. Nakakahiya itong president na ito. Budol talaga, sinungaling. No, I mean, I don't even know, Eric, where to start sa pagsabi kung saan napakaraming butas. You mean to say, a 13 billion worth of shabu na haul, no, na dinadala ninyo, iisa lang ang tao? Wala man lang resback, wala man lang motorsiklo na sa harap at sinadya pa niya na pumunta sa checkpoint. Ma'am, please. Na walang lisensya. Ma'am, wala siyang driver's license. No driver's license. Nung college ako, wala akong driver's license. Para ako ninja, nagtatago talaga Tapos ako. ang kargada mo, 2 tonelada ng shabu. Ang karga ko lang nun, Coke. Hindi cocaine na, Coca-Cola. Pero ito, you're insulting our intelligence by telling us that a 13 billion worth of shabu was being driven in this photon van na hindi nga natin alam magkasya ba yan. At sinadya ng isang driver na pumunta sa regular checkpoint. It wasn't any surprise checkpoint, no? And I look at the footage, I don't see any PIDEA. Doesn't seem like there's any PIDEA agents there. I don't know. Because this seems highly irregular. At ang mga items, ma'am, wala na sa loob ng van. Yes, ginalaw. Ginalaw siya. Diyan pa lang mati-technical ito. Yeah, ginalaw siya talaga. Kasi nung time ni PRRD, sumasama ako sa mga, just to cover it, di ba, yung communications. And from the communications perspective, I could not believe it. A Philippine president is moderating a press con of a lower-ranking police officer. Meron pa siyang mga disclaimer na gano'n. Patapik-tapik pa siya. Patapik-tapik pa siya. Meron pa siyang excuses na alam mo kami sa military. Kailan ka naging sundalo? Diba? Huwag kang ngang makihanay sa mga totoong bayani namin. Sundalong Hindi ka kanin. bayani, drug addict ka. Okay? So, and then now, he's saying pa, no, you know what worries me, what's really interesting to me, Eric, mga kababayan, is this product, no? Itong video product na ito was made by an ordinary citizen. And what is it? It's ridiculing this president, no? Pinagtatawanan siya. So, nagbabayad na si Bongbong Marcos dito sa 2 taon na pagpapabaya niya sa taong bayan, yung indifference niya, yung pagsisinungaling niya, yung panloloko niya, na nag-plummet ang trust ratings niya. So, kung ano sinasabi niya dyan, pinagtatawanan siya, no? So, and there are so many questions that come to mind, no? Ito yung nahuli. That I hear and monitor, no? Ito yung nahuli. Ang Paano pangalan mga niya, ma'am, hindi Michael nahuli? Sarate. Never heard. And he's a U.S. soldier pala. Oo. No? Tapos, And then, makikita mo, ma'am, Frank, brothers, can you show that? Makikita mo ang picture o ang itsura ni Bongbong Marcos, hindi siya seryoso sa ganitong 2 toneladang shabu na nakuha. Yeah. At parang patawa-tawa siya, na natutuwa siya,
na parang nililibang-libang niyang Ito, ang mga tao. yes. You cannot see him speaking with the degree of seriousness Yeah. kung gaano kabigat itong hinaharap na problemang Yeah. ito at hindi mo makikita ang nakaharap dyan ay ang Chief of the Philippine National Police, Chief of PDEA at DILG. Subalit ang ipinaharap isang kapitan ng pulis at hindi nga niya alam kung anong sasabihin niya, parang kinuha lang, tumayo ka dyan, sasabihin mo lang na nag-checkpoint kayo. Eto Ma'am, pa, you were saying something kanina yeah. at interested akong i-pursue ito. Sapagkat ano bang layunin kung bakit ito ay tiniming na ilabas a day after ng napakalaking pagsambulat ng rally sa Tagum Yeah. at napakalaki at napakalawak ng pagkagalit ng mamamayan sa kanilang mga illegal at otoritarya na pagsuspende Yung rally na sinabi ni Abante ay nilangaw. ay nilangaw. Ma'am, I stand corrected. Kagabi may nag-message sa akin, sabi nila ka Eric, siguro aabot yun ng 80,000 to 100,000, hindi lang 60,000. Mammoth rally. Bakit tiniming ito, ma'am? At bakit ginastusan at gagamitin ang isang scripted na pangpelikula nga hindi makakapasa ang ganitong gimmick na pangbabastos sa katalinuhan ng mamamayan? How do you look at this kind of style at presidente pa ang nangunguna sa ganitong kalokohan at napakalaking pag-iskandalo sa mamamayang Pilipino? Ang nakasusulasok dito, yung pamamalitika niya over a topic that's so serious and that has affected our lives and that we know right now, ramdam na ramdam namin that the drug problem has worsened under the watch of this drug addict president. So, yung pamamalitika niya, the lines that he said, it's a bloodless, no shots were fired. I mean, it's so obviously against PRRD. He's throwing shade kay PRRD over a drug war where 88% of Filipinos approved of. And diba? supported. And supported. And now they're so angry at him, they're so enraged at him, because now we don't have the peace that we had during PRRD's time. And even me, personally, I'm so afraid because I see the trucks, the way they drive, and my children are drivers. And we all know that drugs now it's flooding the market. And you're telling me, 13 billion worth of shabu, no shots were fired. No, whereas in reality, we know that gramo-gramo pa lang, nagdadanak na ang dugo. So, if you are a leader and you think what you're preaching to us is a bloodless drug war, there's something really totally wrong with you. You don't know what's going on. And my other point, for us Filipinos, listening to this president talk about drug addiction, about the drug menace, when he himself has not submitted to a drug test that we've been clamoring for. What's your moral ascendancy to talk to us about this problem? Walang naniniwala sa'yo. Ma'am, pinagtatawanan niya lang ang ganitong kaseryoso na issue. Bangag na. Tatanungin natin mamaya ang isang social analyst, political observer sa katauhan po ni Herman Camentong Chu Laurel. Mga kababayan na sa atin ng nakaredy maya-maya, may gusto lang kaming i-point out ni Ma'am Lori kasi hindi namin ito titigilan. Number one, if the President is serious to decisively put an end sa sinasabi niyang approach niya sa gyera sa droga na ito, na sinasabi niya, iniinsulto niya, yung ginawa ni Pangulong Duterte, bakit niyo iniharap ang driver kung hindi ito props o gimmick? Eh di hindi niyo na ngayon matitrace sino ang may-ari nito, ng mga drogang ito, saan ito nanggaling, saan ito dadalhin. Number two, klarong-klaro, na patungo ito sa pagkakadismiss ng kaso sapagkat hindi ma-establish ang malinaw na legal procedure sa pag-preserve ng mga ebidensya na napakalaki. Number three, the President was there not for the purpose of fighting drugs, but the President was there to make it as a political gimmick. Itong kanyang sinasabing drug haul sa Batangas. Pang-apat na punto natin po. Kung seryoso po kayo, Mr. President, the challenge of the people right now is explain. Paano nagkaroon po ng 2 toneladang mahigit na droga dyan sa area na yan? Sino ang nagmamay-ari nito? Ituro nyo. At saan ito papunta? Ano ang operations na ito? You cannot remain discreet about that because kayo na ang nagsunog nito. You destroyed everything when you presented prematurely without any professional conduct of protecting the operation, ipinakita niyong mukha ng driver na ito.
Pero alam namin na may garantiya yan. Don't worry, madidismiss ang kaso na to. Importante, makakalimutan na mga tao, 2 taon, wala na yan. Gimmick po ito. The case will not stand in court, even if I were not a lawyer. Why? The chain of custody of evidence was not preserved. The integrity of the evidence Contaminated. contaminated. Yes.